puntong ito, tayo po ipinalan na makakausap ang mismong Executive Director ng Avon Foundation na si Ginoong Sunny Africa. Ginoong Africa, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, sir. Good morning po, Sir Sonny. Magandang umaga sa inyo, umaga sa lahat. Good pa Sana ba? magandang araw natin. Good pa ba o morning na lang? Ang bitin pakinggan, morning. Parang walang dating. O nga, nagagang lang natin, Ginoong Africa, dahil alam naman natin, napakabigat ng mga balita ngayon, lalo na itong 60 level ng halaga ng piso kontra dolyar. Kaya pa ba? Kaya pa ba, Sir Sunny? Yun nga yung nakakalungkot. Parang ang tansya ng gobyerno. Kaya kaya naman ng Pilipino. Kaya hindi siya masyadong gumagalaw eh. Malaki talaga yung problema. I think naman yung pagtama ng 60, medyo psychological barrier na naman yung 60. I mean, matagal na naman bumabagsak ang piso, matagal na naman na bumibigat yung import expenses natin. Ang problema lang actually ngayon, dagdag siya dun sa pagtaas ng presyo ng krudo. So parang na-double whammy tayo. Malaking problema na yung tulak sa inflation, taas ng presyo ng bilihin yung pagtaas ng krudo. Pero kung dagdag doon, yung peso depreciation, parang na-double whammy tayo. So para sa amin, sana yung alert lang dyan. Bagamat psychological lang yung 60, wala naman special kung 60 siya or 59. Ang point lang ay record low na siya, patong siya dun sa problema sa langis. So all the more dapat may agarang aksyon yung pamahalaan sana. Right. Sir Sunny, ganito lang naman ang binibigay ng halos karamihan sa mga nasa gobyerno. Dalawang kataga. Don't panic. Ano reaction mo? Siguro madali magsabi kung malalim-lalim ang bulsa mo, medyo may naipon ka naman sa bahay or sa bangko. Pero ang problema kasi, sa amin yung starting point namin, yung SWS, nung tapos yung 2025, naulat niya na 17.7 million, halos 18 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila o kaya borderline. So para sa amin, yung mahirap na at borderline, kung ang hinaharap nila ngayon ay pagtaas ng presyo ng bilihin, na mag-iisip ka, hindi naman siguro sasabayan niya ng pagtaas ng kita o sahod, problema talaga. So para sa amin yung pagsasabi kahapon ni Pangulo sa araw ni Pangulo Marcos na everything's normal, huwag kayong mag-alala, medyo parang hindi na-justify lang nila yung counting galaw nila. So medyo nag-work backwards sila na imbis na tagapin yung problema na malaki para malaki yung mga solusyon nila, kasi sabi nila wala masyadong problema para justify yung malilit na mga solusyon nila. Siyempre, medyo unfair yun kasi hindi gano'n ang kalagayan ngayon. Maraming talaga ay matutulak sa kahirapan. At yung benchmark namin dyan, minimum 2 to 3 million na madadagdag sa mahirap kung hindi ko muna yung pamahalaan. Kasi yun ang naidagdag noong tumaas yung presyo ng krudo nung 2022. Nung sinugod ng Russia and Ukraine, nung time nga $115 per barrel yata yung peak. Ngayon, nag-120, 130 na. So, mas malala ang sitwasyon ngayon. Mas malaki dapat yung hakbangan nila. Sir Sunny, short of saying na hindi ka natutuwa o hindi ka na kokontento sa galaw kung meron mang galaw ang ating pamahalaan? Well, I think hindi lang para sa akin na maghusga ng ganon, pero ang daming Pilipino talaga ay pumapasok sa siguradong kahirapan. Walang duda. Minimum dobling inflation sa mga darating na buwan. Yun ang nangyari noong 2022. February din actually, yung paglusob ng Russia sa Ukraine. By June, dumoble inflation from 3% to 6%. Ngayon, nasa 2.4%. Maaring minimum 5% or more ng inflation. So para sa amin, hindi tulad sa limbawa ng mga kalamidad na medyo kung may bagyong darating, hindi ka sigurado kung liliko ba yan o tatama ng buong buo. Ito, siguradong tatama yung pagtaas ng presyo ng krudo na nararamdaman na ngayon. Kung papatungan pa ng pag-depreciate ng peso at wala tayong maisip ng dahilan na lalakas yung piso, nag-accumulate siya. So, medyo lalong tumitindi yung dapat lalong dapat tumataas ang priority ng gobyerno na may agarang aksyon. Pero nagtataka pati yung
sinasabi niyang oil excise tax, sabi niya, it depends pa, di ba? Parang, I'll suspend if it depends. Parang, natataka kami, ano pa ba kailangan yung pruweba na lalala ang problema para gumalaw? So medyo, nakakalungkot kasi marami naman pwede gawin ng gobyerno kung gugustuhin niya eh. Kasi yung pagpapasya niya ay hayaan mag-adjust yung mahirap na Pilipino. Parang dumiskarte lang kayo, resilient naman kayo eh, di ba? So everything's normal, huwag kayong mabahala, huwag niyong tatakutin ng mga sarili nyo. Medyo unfair yon. Opo. How about naman po yung sa iba pong panukala, like binabanggit ng ekonomistang si Professor Winnie Munsod na sa halip na suspensyon o tapyasan ng excise tax sa langis ay magpataw ng wealth tax sa mga pinakamayayaman. May mga apelyidong Africa pataas. Natsapi ng konti doon. Hindi. Ano tindig mo rito, Sir Sunny? Suportado namin yan kasi actually Ibon na una nag-propose yan. Noong 2020, nung tumama yung COVID at ganito din ang attitude ng gobyerno, parang hinay-hinay, konti ng rekurso natin, mag-target tayo. 2020, sabi namin, mag-propose ng wealth tax. Actually, may nakasala ng batas na. 3 congresses in a row na yung makabayan na nag-file ng panukalang batas para doon sa pagbubuwis sa mga bilyonaryo. At coincidental lang siguro to. Yung huling pag-file nila kasi sa Congress na ito, February 26 na final. So very hindi naman siguro kung may bolang crystal sila, pero noong February 26 nag-file ng billionaire wealth tax ang makabayan. Estimate namin dyan 500 to 600 billion pesos ang pwede kitain sa isang taon. Pero isa pa, sa parehong araw na yon, nag-file ang makabayan ng batas para i-regulate ng oil industry. Nag-file lang makabayan ng batas para magkaroon ng centralized procurement. May unbundling ng prices para hindi tinatago sa atin ng mga oil company kung bakit ang taas-taas ang singil sa atin. At meron din batas, may final, para i-renationalize ang Petron. So para sa amin, so totoo lang, halos every Congress, pina-file yung mga yan. Pero nandiyan na yung mga yan. Pero hindi ba nakakapagtaka, nandiyan yung mga proposal na yan, pero yung galaw ng pamalaan, parang pepetics pa sila. So sa amin, ang malino na nangyari talaga dito, nasa pagpapasya ng pamalaan ang gagawin niya. Pero sa ngayon, ang pagpapasya niya, hayaan mag-adjust yung mahirap na pamilyang Pilipino, magbibigay siya ng konting 5,000 dito. Talaga yung ayuda binibigay niya, napakaliit para sa pangailangan, napakakonting maaabot at panandilian lamang. So pagpapasya niya yan kung anong bibigay niya, ang pagpapasya niya ngayon, resilient naman kayo. May diskarte naman kayo. Yun ang sasabihin ko hanap kayo na paraan. resilient ang mga Pilipino. Resilient eh. Sunod-sunod Diba? Panindigan Panindigan yun at saka lindol eh. Nakakayanan. Diba? Eto pa Kaya kaya? nga. Yun ba? Talaga, Yun- ginoong Africa, Oo, masyado eh. kayong demanding eh. Baka naman na... Promise kung bilyonaryo ako, babayaran ko yung buwis na yan. Ang litang proposal 1% sa yaman over 1 billion, 2% over 2 billion, 3% over 3 billion. Hindi pa abot ng 6% ng yaman ang ibabayad. Yung palo lang ng stock market, sa isang araw, baka 5-10% ang mawawala eh. At in-estimate namin para mas konkreto. Noong nakaraang linggo, inanunsyo yung 15 pinakamayamang Pilipino. Meron silang 2.6 trillion pesos na yaman. 15 Pilipino lang yan Kung patawan sila ng buwis na bilyonaryo, makakalikom sa 15 tao, 155 billion pesos. Yung matitira pa sa kanila, pagkatapos sila bayaran niyang napakalit na buwis na yan, may 2.4 trillion pa sila. Alam niyo ba yung 2.4 trillion para may konteksto? Ipagsama yung yaman ng pinakamahirap na 15 milyong pamilyang Pilipino, hindi pa aabot ng 2.4 trillion ng yaman nila. So, para sa amin, hindi ba wala nang dahilan na sabihin walang pondo ng gobyerno kung may nakalagak dyan na ganun kalaking yaman sa kami ng iilan. Anyway, mahabang usapan pero tinatalian ang aming kamay ng oras, Ginoong Africa. So, Ay, sorry po. hindi, it's okay. It's Ang okay inaano lang. lang namin kasi, 15 lang yung dineklara. Yung pang 16 yun yung kausap namin ngayon eh.
Paano naman Okay. yung mga nagtatagong Yung mayaman? mga may tagong yaman may pa, tagong di ba? yaman, di ba? Paano mo sila bubuwisan? Iba usapin yan. Tama kayo. Anyway, Sir Sunny, maraming salamat sa pagkakataon. Ha? From time to time, aabalahin ka namin. Ha? Wala ka naman po. Wala naman. Magandang umaga. Ingat po. Thank you so much. Ingat Good po. morning. Salamat. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan, si Ibon Foundation Executive Director at pang-16 Ha? Anim siya. na Pilipino lang. Huwag niyo ilagay pinakamaya, magagalit sa atin yan. Sige noong Sunny Africa po ang inyong napakinggan.